Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs at sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out sa inyong lahat. Good morning sa inyo. Happy Sunday sa inyong lahat. Meron tayong good news sa inyo. Meron tayong matinding good news na balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Ayan, nasa picture, no? Nakipagkita na ito sa mga telco, sa iba't ibang mga telco sa tungkol ito sa layunin nito ni Presidente Bongbong Marcos na palakasin itong ating internet connection dito sa Pilipinas. Ayan. Okay? So, pero bago natin ito itatalakay guys, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating mga Facebook at YouTube. Okay? Para marami ang makanood dito sa ating balita. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube natin, please subscribe and follow guys para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube natin. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much guys. Thank you very much. Nakipagkita, nakipag-meeting, nakipagpulong sa mga telco sa bansa natin, no? Iba-ibang telcos, no? Ang layunin kasi ni Presidente Bongbong Marcos sa panahon ng kanyang kampanya, no? Kung matatandaan natin, lagi niya itong sinasabi na itong internet connection sa bansa natin, okay man siya pero kulang, no? Gusto niya, okay, malakas. May ibang parte ng ating bansang Pilipinas na malakas yung internet sa mga lugar na talagang progressive na, no? Malakas yung internet. Ngunit 30% sa bansang Pilipinas natin ay wala pa ring connection sa internet. 'Di ba? Oh, wala pa ring connection. So, ito yung tinututukan ni Presidente Bongbong Marcos na itong mga telcos na ito ay nakipag-meeting siya, ipinaalam niya kung saan yung mga areas na kailangan bigyan ng mga internet connection, no? Kung matatandaan natin guys, inaprubahan na ni Presidente Bongbong Marcos yung SIM Card Registration Act. Okay, that's a good news kasi lahat ng mag-text sa inyo, lahat ng magbigay ng mensahe sa inyo through your cellphone ay malalaman nyo na kung sino yung legit na pangalan. So, this is a good act kay Presidente Bongbong Marcos. So, ano naman ang kinaugnayan niyan sa mga telcos? Alam naman natin yung mga SIM cards natin, yung ibang mga parte ng ating lugar na SIM card lang ang gagamitin through data, no? Yung kanilang internet connection, ginagamit yung SIM card na yan. Okay? So, kino-convince, binigyang suporta ni Presidente Bongbong Marcos itong mga telcos na ito. Ano ba yung mga telcos, no? Yung example, yung mga Globe, Smart, yung Dito, yun, mga telcos yun, no? Bigyan ni Presidente Bongbong Marcos ng suporta yan para itong mga telcos na ito ay makapagtayo ng mga maraming cell sites dito sa ating bansa. Okay? So kung maraming cell sites, especially sa mga liblib na lugar, yung mga areas talaga, no? Especially sa bukid, mabigyan, no? Importante ito. Kasi meron na lahat ng mga working related na mga mga trabaho natin, di ba? Nasa internet na lahat, yung mga online job natin. Oh, malaking tulong ito sa mga areas na sa mga bukid na wala pang mga connection, no? Yun ang inaasam-asam. Yung ibang lugar, halos lahat meron ng internet connection. Hindi nga halos. Lahat ng kanilang parte ng kanilang bansa meron ng internet connection. Ngunit dito sa bansa natin, kailangan natin yan. Okay? Meron akong ipapakitang video sa inyo
na balita tungkol dito. Okay? At mag-react tayo dito. Okay. Play nating video. Isa sa prioridad ng Administrasyong Marcos ang digital transformation at mas maayos na internet connection sa bansa. Naging sentro ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng telecommunications ay ang pagkaroon ng mas maayos na serbisyo ng internet na maaabot hanggang sa mga liblib na lugar. May ulat si Mark Fetalco. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng malalaking telecommunication at digital platform service provider. Imagine mga malalaking telco sa bansa ito. Usap ng Pangulo sa Malacanang kahapon, sina Dennis Anthony Uy ng Converge ICT at mga opisyal ng KT Corporation na sina CEO Dr. Yon Mo Koo at President Mr. Kyong Lim Yoon. Ayon sa punong ehekutibo, layunin ng pagpupulong na maisaayos ang internet services sa bansa. Sa pamamagitan aniya ng public-private partnerships kagaya nito, maaaring magamit ang magaganda nilang kasanayan para sa mga programa ng gobyerno. Ayon sa Office of the Press Secretary, ang KT Corporation na itinatag noong 1981 ay isa sa mga pinakamalalaking telecommunication at digital platform service providers sa Korea. Ito ngayon ay nakikipagtulungan sa gobyerno ng iba't ibang bansa para sa pagtayo ng mga... Ito yung itong telco na isang telco na ito ay from Korea. No? Isa sa pinakamalaking telco sa Korea na tutulong sa atin sa bansang Pilipinas. Di ba good news yan sa lahat? Alam ko dito, maraming mga audience dito na nasa liblib yung lugar natin na walang mga internet connection. Kung wala mang internet connection, mahina yung internet connection. So ito na yung solusyon natin. Good news talaga ito. Infrastrukturang pang-impormasyon at komunikasyon. Ang Department of Information and Communications Technology naman patuloy sa pag-roll out ng broadband ng masa project sa mga lugar na isolated. Base kasi sa data... imagine sa mga liblib na lugar na walang internet connection, nagtayo ng mga towers dyan si Presidente Bongbong Marcos at libre yung mga internet, yung wifi libre. Okay? Pwede silang maka-access through their cellphone. Okay? Imagine that one. Hindi ito sisimulan pa nag-start na ito ngayon. Nasa 30% ng populasyon sa bansa ang wala pa ring access sa internet. Una nang sinabi ni DICT Secretary Ivan John Uy na nakapagbigay ang kagawaran ng libreng wifi connection sa mga isla ng Sakol, Pangapuyan at Tiktabon sa Mindanao. Bilang bahagi pa rin ng pagpapabuti ng telecommunication services sa bansa, nilagdaan nitong Lunes ni Pangulong Marcos Jr. ang SIM Card Registration Act na layong ma-regulate ang pag-issue ng mga SIM card at malabanan ang pagkalat ng mga spam text message at mga scam. Correct. Mark Fetalco. So, ayan. Okay? So, klarong-klaro sa balita, no? Hindi ito fake news, It's coming from PTV News. Okay? So, ano bang kagandahan nito? No? Ang kagandahan nito is lalo ang Pilipinas ay lalo tayong madali yung ating komunikasyon sa mga lugar, no? Kasi yung ating Vice President Inday Sara Duterte ay may planong magtayo ng mga VP sites ng different areas. Kasi guys, alam nyo ba, no, importante isa sa rason na importante ito kasi kapag merong mga emergency, madali lang yung communication, no? Yung mga yung tumutulong sila sa mga lugar, especially sa mga for example, sa mga matinding mga pangyayari, kung merong mga trahedya, makatutulong itong mga paglago ng mga internet connection natin sa bansa, no? So especially also, no, ito ay isa ito sa reason na yung ating ekonomiya sa bansa natin ay tataas rin kasi yung 30% na wala pang internet connection sa bansa natin, if malagyan nyo yan ng internet connection, may possible na maraming mga transaction, no? Kasi online na yan Pwedeng gamitin yan sa online job, pwedeng gamitin yan sa mga like online transaction when it comes to
buying of goods. Like bibili ka sa Shopee, ganun, di ba? So kapag yung 30% na lugar na walang internet connection, dagdag yun sa ating ekonomiya, yung role ng ating money. Di ba? So ganyan kagaling ang ating Presidente Bongbong Marcos kung saan siya kukuha ng pera na lalago yung ating ekonomiya sa bansa natin. It's rolling of money in the Philippines, no? At isa itong internet connection na makapag-rolling yung ating ekonomiya sa bansa natin. Okay? So guys, anong masasabi nyo sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos na good news na ito? Mag-comment, mag-react kayo sa kanyang ginawa. Anong masasabi nyo? Anong possible na suggestion ninyo? Okay? Mag-comment kayo, mag-react kayo at babasahin natin yan. Okay? So guys, it's Sunday. Patuloy na ipaglaban natin ating mga great leaders sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, at as what Vice President Inday Sara Duterte said, mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. Happy Sunday and God bless everyone.